Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to unbox and review the Hot Toys Mark 7 Iron Man 1/4 scale limited edition collectible bust. Okay, measurement muna ng size. Okay. Kasama ko na yung ano dito, yung stand. Okay. So kapag kasama yung stand, it stands around 9 inches. Tapos, ang width niya around 6 inches. Kapag hindi naman kasama yung stand, mga 6 inches yung kanyang bust from the bottom of the chest armor to the top of the head. Tapos ganun din yan sa likod. Okay? So meron tayong dalawa. Meron tayong original and bootleg. Mamaya compare natin yung differences nila. So dito muna tayo sa original. Yan. Dito sa original na box, makikita nyo mas vibrant yung packaging niya and merong protective na layer dun sa likod ng clamshell. Dito kasi sa fake, wala. So, meron siyang white part dun sa likod. And also, you can see the Hot Toys logo dito sa lower right portion. Lower right section. And then, meron din siyang collectible bust na nakalagay. Ito pala. Collectible bust na nakalagay dito sa lower left naman. And also mas crisp yung design ng layout niya. Ito mas malinaw. Ito kasi medyo faded. Tapos mas vibrant yung red, Mark 7, limited edition bust. And then sa likod naman, mas vibrant din tong part na to. Kasi itong fake, medyo desaturated. Ayan, oh, kita niyo naman. Diba? Alright. Okay, so yun na yung mga differences sa box. Okay, dito naman tayo sa mismo statue or bust. Sa sa fake dito, actually yung isang fake, meron siyang articulation dito sa head eh. Itong original may articulation din. Pero dito wala eh. Minsan may mga ganun silang build eh. Minsan may gumagalaw, minsan walang gumagalaw. Pero dito sa original, very nice yung kanyang sculpt and very glossy. And dark red yung ano niya, yung color ng kanyang armor, dark cherry red. Dito mas vibrant yung red niya. So since sa movie parang mas dark cherry red yung armor ng Mark 7, yun yung production ng plastic na color dito sa original na Hot Toys. Tapos in terms of yung ilaw naman dito, ito tiningnan ko kasi tinest ko lahat eh. Medyo may problem lang, di ko mapailaw. Kailangan nyo igitna yung switch para magkaroon ng light yung eyes and arc reactor. Dito sa fake naman, or sa bootleg, ganda ng ano niya, ganda ng light niya. Ayun. Astig nung light effect sa eyes at saka sa arc reactor. Tsaka gumagana na maayos yung switch niya. Tinanggal ko lang yung mga takip kasi ginagawa natin ng review. Sa original nga pala may nakasulat na TM or Trademark 2013 Hot Toys Limited. Okay? Pero sa bootleg wala, plain black lang. And also mas malinis yung text dito sa ibaba. Okay? Ang ganda ng ang ganda ng display na to sa Hot Toys na 1/4 scale. Actually, meron din ako mga 1/4 scale din na very imaginative and 1/4 scale na Iron Man. I think maganda to for pag nakatabi doon sa mga display nyo na 1/4 scale naman. And also, kung meron din naman kayo 1/6 scale, maganda rin to. Since kung gusto nyo nagva-vary yung mga scale ng Iron Man na armors nyo or display, astig din. Meron nitong War Machine. Actually, War Machine Mark 1. Tingin ko, sobrang lupit din nun eh. Kasi meron siyang Gatling gun. Tapos, I think ang price range nito ngayon sa market around 4,000 to 5,000 depende sa type of armor. This one is the Mark 7. So yung head can move and also you have the gold-plated na faceplate. Ang ganda ng kanyang eyes, very clear na arc reactor. Wala itong battle damage of any amount. Wala ding any amount of weathering. You have the silver parts here sa shoulders, gold dito sa kanyang biceps. And you also have the flaps. Hindi na gumagalaw yung kanyang mga flaps. Wala nang mga articulated parts to except the head. Kaya yun lang yung gumagalaw. Sayang lang yung LED capability nitong unit na to kasi medyo nasira na. Kailangan yung tansyahin kung saang actually sa gitna ako sineswitch tong part na to eh. Sa gitna ako nilalagay yung switch para umilaw siya. Kanina umilaw pero medyo mahina. This one, lakas. Ang ganda. Ganda ng ano niya. Ganda ng wiring niya. Kasi medyo matagal na rin yung unit sa akin. Ang tagal, siguro mga ilang years na rin yan. Nasa stock room lang.
Ang kailangan pala dito ay tatlong AAA batteries para mag-power up yung mga LED effect niya sa eyes and sa chest. So yun, comparison lang sa bootleg. Everything, yung build niya pareho lang, yung armor design pareho lang Mark 7, pero yung plastic quality plastic build pala. Yung build niya may mga gaps din dito, may mga sharp edges. Tapos, ang maganda lang dito sa bootleg, may maganda yung ano niya, wiring sa unit na to ah. Maganda yung LED. Super bright. And also kung ako rechargeable naman yung mga batteries ko. So okay lang din tong nakasindi throughout this review. Kung mapapa-modify niyo to sa mga nagko-customize ng USB, mas maganda kasi hindi na kayo magba-battery. Hindi na kayo kasi kung ito mga batteries from siguro mga yung hindi rechargeable, hindi ko alam kung ilang minutes yan naaabot. Siguro max na 15 minutes to 20 minutes to 30 minutes. Pero kung naka-USB powered, mas maganda. USB Type-C. Ayan. So, yun lang mga ma'am, sir. That's it. Ang ganda lang, magandang addition to sa inyong Iron Man display. Lalo na kung Iron Man collector kayo. Hot Toys. Super, super cool. Kung Marvel Legends. Ganda. Very sharp pa yung very sharp yung sculpt dito sa head niya. Makikita niyo yung difference kapag meron kayong bootleg and yung original. Makikita niyo yung difference niya. Pero kapag ito lang naman, yung bootleg, okay lang din. I think ito mga 1.2, 1.5. Ito kasi medyo mahapdi eh. 5K. Pataas na ata ito eh. Yung ganito. Medyo mahapdi yung price nito eh. Yung original, pwede rin naman. Kayo, ano bang mas pipiliin nyo? Ito, yung KO, yung bootleg, o itong original? Yan. Preference nyo na lang yun mga ma'am sir. Pero ako, okay sa akin pareho. Okay? So yun lang mga ma'am sir. That's it. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.